Mga karos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, another day and another house improvement. Yan ngayong araw po ng Biyernes, March 28. Yan, good morning na rin po sa mga client owner namin. Also dito sa client natin sa Riego de Dios. So, yung update natin dito mga karos, bali mamaya magbabayad po tayo ng mga ilang araw na ilang araw na kinuha natin sa hardware. Tapos sa project update na rin tayo sa mga nagawa ng ilang araw po. Yan, bali ang upload natin dito, so 3 days. Nag-iipon ako ng video within 3 days. Tapos i-upload natin ang isang uploadan na lang. Oh, yeah. Yun, oh. Ayan mga karos, bali nandito tayo sa shortcut. Kung dediretso pa ako doon, so ang labas natin doon yung parang sa highway na. So ito pinaka shortcut to. Labas ko dito sa may school. Then pagkakanan natin, diretso na po tayo sa Riego de Dios subdivision. Sa may kampo ng mga sundalo. Oh, yeah. Ayan, bali ang isi-share kong video sa inyo within 3 days. Bali, simula ngayon March 28, 29, and 30. Yan, kung magkano po ba lahat ng mga materyales natin simula nung nag-umpisa po tayo. So, kukumputin natin, then i-share ko po dito sa vlog kung nakakamagkano na tayo. Simula sa mga maliliit na materyales, kagaya ng pako, pinulik board, hollow blocks, graba, alambre, mga bakal. So ang bakal na ginagamit natin dito 10, 12, and 16 mm. Kasama na rito yung gamot, panglaso ng anay, yan, and etc. Hollow blocks, diba? So mga karos, ang ganda-ganda ng araw natin. Ang ganda po ng weather, lalo-lalo na dito sa dinadaanan natin. Yan, ang ganda-ganda rin. Kaya ito mga karos, samahan nyo po muli kami ngayong araw na to, simula March 28 to March 30, dito sa project natin sa Riego de Dios. Yan, God bless. Enjoy watching. Let's go. Tara. Dito na tayo. Dito tayo sa malilim. Para hindi mainit kapag inupuan natin to. Good morning kila mama, tsaka kila sir, also sa family. Yan, good morning po. Yan, no? Bati tayo. Kuya Doming, good morning po. Kuya Doming. Yan. Bin, good morning Bin. Good morning. Rusty, good morning. Good morning. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Good morning, boss. Kuya Chris, good morning. Kuya Roel, good morning po. Yan na po yung ating mga poste na nabuhusan. Nakailan ba tayo kahapon, Kuya? 5. So ito bago to. Ito yun, 1, 2, 3, 4. Yan, 5. Ganda ng pagkakadali. Solid. Tapos tatawa si Kuya Roel. Veterans, so, mga veterans sa mga naka-duty rito. Ayan po yung natin. Yan na, nakaabang pa para sa sintada. The veterans. minsan pangit sabihin na veterans kasi may edad na yun pag ganun Mga bata pa na. Bata pa kayo, no Kuya, no? Yan. Yan, tapos ito, pinapormahan na rin po nila. Yung sinturon na ginagawa namin dito, dinadagdagan na namin yung ilalim. Yan. Puro 2x2, 2x2. So sinturon, yun yung paikot. Yan, sa pagkakarpenter. Yan. Poste. Paka-solid ng buhos. Tapos saka uumpisahan yung asintada. Okay.
Bali, ngayong araw na to, kaninang umaga, meron tayong pinadeliver na 50 10mm. Ayan, 50. Tapos, dumating pa yung Sahara. Oh, isang karton yun eh, isang box. Meron din bang sinabay? Dahil mag-aasintada na sila, kaya ayun, isang box ng Sahara. Ito, Sahara po ang laman nito. Yan. Yan, ito. So ihahalo po yan sa mortar para sa CHB. So bali nakano na po siya pang waterproof sa loob mismo ng mortar CHB. Tapos update sa semento, yan. Bilis yung semento natin kasi medyo marami-rami na rin naman ang nagagawa. Bali nagbuhos tayo ng footing and tie beam, then yung poste. So hollow blocks alalay lang. Then meron nga po pala tayong pinadeliver na nasa 250 na CHB D4. Ang gagamitin po natin dito is D4. Yung hollow blocks ang wala pa. Okay, pero may pauna naman kasi kaming 100 dito na hollow blocks na D4 na ginamit po dun sa forma nitong ating tie beam dito sa baba. Yan, D4. Tapos yung natira, gagamitin naman po sa asintada rito sa perimeter fence. Tapos yung pagdating sa second floor, pag nabuhusan na natin ng slab yan, D4 na yung gagamitin natin. Yan, malilim, pangontra sa init. Trapal ni Kuya Chris. Nasa hulog. Kailangan nasa hulog, syempre. Tingnan natin. So titingnan natin sa kabila. Ayun yung poste. Yun o, hulog na hulog. Hulog na hulog yung gawa nila rito. Dito rin. Yung poste. Ayun o, sakto. Diba? Okay. Si Kuya Doming nag-uumpisa na CHB laying. Kanina naman bago mag-umpisa ang gawa, yan, nagpupunta rin si Master Jojo rito bago pumunta sa Anyana. So ang hollow blocks na D4 wala pa, pero ngayong araw na to, yun lang muna yung ipapadeliver natin. Ito, nauna na yung 50 pieces na 10mm. Hollow blocks na lang. Hollow blocks. Tapos nandito na yung Sahara. Kaya kasi nag-uumpisa na sa palitada. Nakasintada. So yung paglalagay naman po ng Sahara, floor level na yun. Kung halimbawa nasa floor level na, doon na maglalagay. Pero yung ginagawa ni Kuya Doming, kahit wala pa yun, okay lang. Kuya, may tubig pa? Mag-iwan na ako ng pambili. Kumuha kami kay Sige. Meron na? Sige. Gamit na gamit pala yung wheelbarrow, no? Ano sa Tagalog yan? Karitela o kartilya? Kartilya. O kasi ang karitela sa kabayo. Tama ba? Ayan. Yeah. Mabigat na yan, Rusty Ayun, no? Ang gano. Ayos pa ba? Wala pa bang Baka na? Nasa kondisyon pa ba? Nasa kondisyon pa yung truck natin. Ayun. Pwede pa tayong kumuha ng isa pa, Kung tutusin, para dalawa. Okay. Ano lang ginamit namin dito, walang nakapot ng timbang. Ayun yung ginamit niya. Yun lang yung ginamit na yun, nagputol dyan. Yung nagbuhos, di ang gaan. Laking tulong nga. Sa ganito kalalaking project na yan, kalaking tulong. Pero feeling ko baka kahit kumuha pa tayo ng isa. Para kasi dami nga rito, sintadahan at saka daming papalitadahan. Napakalaking tulong. Kaya ipapollow up ko yung hollow blocks. Follow up natin sa hardware.
Ayan, nandito muna tayo sa hardware. Babayaran po natin yung mga pinadi-deliver natin sa Riego de Dios project. Ayan ah. Morning te. Magkano lahat ng resibo ko? Yung hollow blocks wala pa. Di, okay na raw. Wala pa daw, kagaling ko lang dun eh. Si madam, sabi ni madam okay na raw. Baka nagkasalisi kami. Baka lang. Pero 30 minutes pala ako nawawala doon sa site. Kaya, tinanong ko Pero yung bakal at saka... Ba yun? Double check na nga eh. Bakal at saka Sahara nandun na. Hollow blocks ang wala pa. Okay ko na nga, inarap sa kanya. Okay, bali nakapagbayad na tayo. So, ito yung March 26. Ayan. Buhangin at saka pako. Ayan, lidos, 5 kilo. Tapos, nagpahabol tayo ng pinolik board na 2. Ayan. Tapos, nung March 27 kahapon, 30 pieces na 2x2x8 coco lumber. Doon pa pala sa project natin sa Riego, hindi magastos sa kahoy. Kasi gagamitan po natin ng shoring jack po yun. Yan. Tapos, yung cap top disc na dala-dala natin kahapon, yan 2. Tapos, yung pinadeliver natin ngayong umaga, bali hindi na po natin nakita kanina, pero nandun na po daw. 250 na hollow blocks muna na D4. Yan. Tapos yung dumating kanina na Sahara, 1 box at saka 10mm na bakal. Yan. So, hindi pa naman natatapos. O meron pa tayong mga ilang araw. Kasi 3 araw, tingnan natin kung may mga bibilin pa po tayo para makompute natin simula nung nag-umpisa tayo. Hanggang sa makompute natin yung total, hanggang sa March 30 kung magkano na yung lahat na materyales simula nung nag-umpisa tayo hanggang sa huling araw ng buwan ng Marso. Okay, tara. Mga Karaos, good morning uli. Project update ulit tayo rito sa Riego de Dios ngayong araw po ng Sabado. Yan, March 29. Sabado is payroll. Ganito yung update sa weather natin. Yan, medyo makulimlim po. Kahapon yung vlog ko sa Anyana, sabi ko sana hindi naman po muna mag-uulan, pero kaninang madaling araw sinampulan na po tayo. Ang lakas ng ulan kanina. Kaya ito sa vlog natin, medyo makulimlim po yung weather natin dahil kanina nag-uulan-ulan. Itong bandang paalas 9, yung gumanda-ganda na po yung kalsada, medyo natuyo, pero kanina basang-basa po ito. Yan, magbibigay tayo muna ng update dun sa Riego. Medyo delay nga lang yung materials natin ngayong umaga. Meron po tayo sana paparating na 60 pieces 16mm, 60 pieces 12mm at saka semento 100 pa uli. And dahil paubos na yung semento po natin doon. Nga lang, medyo madidelay gawa ng traffic po rito sa Parada. Ngayong araw po kasi tumatakbo na yung mga kumakandidato. Kaya asahan natin medyo traffic na. Pero itong dinadaanan natin na to ay shortcut to para maiwasan po natin yung mga traffic. Alright, papunta na tayo ng Riego de Dios Subdivision para sa ating 162 square meter project. Let's go, tara. Yan, nandito na tayo. Kung hindi uulan, tapos ganito lang yung weather, yan, bonus stage dito sa project natin sa Riego. Mas masarap magtrabaho kasi kapag ganito, diba? Lalong lalo na yung araw pa naman, tuwing hapon, tutok na tutok dito sa project natin. Okay, good morning sa client owner namin sila Ma'am Catherine at saka kay Sir and family. So dito nagpa-deliver pa tayo ng D4 hollow blocks. So nasa 250 para sa pang-asintada natin. So yung asintada natin dito from ground area, pag nakuha na namin yung CHB laying from ground area, angat na kami ng at least 3 hollow blocks. Yan, bali yung dito banda sa gitna papatungan pa ng 2 patong yan.
So yung po sa gilid na yan, bali naka-grills po yan, paikot, naka-grills. Bati muna tayo. Rusty, good morning. Good morning. Good morning. Yan, napansin nyo rito, nauna naman yung asintada. So bago yung poste. So doon naman, inuna natin yung poste bago yung asintada. Tapos meron tayo paparating na 100 semento, bakal, 16mm, 60 at saka 12mm 60. Kuya Roel, good morning po Kuya Roel. Good morning. Yan, nakasetup na yan. Tapos yan na lang yung simento natin. So may pauna tayong 100 dito. Pero yung sa bakal, tuloy-tuloy lang yung pinaka rebar nya. Rebar and stirrups. So yung sa additional rebar natin, yung sa mga beam. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Morning, bossing! Yun o. So pagdating dito, masinsin na yung mga bakal natin kasi dudugtong na yan. Kuya Chris, good morning po. Good morning, sir. Good morning. So dito, alamin lang namin yung level ng floor slab dito sa second floor kasi yun ang hahabulin natin. Marvin, good morning Marvin. Good morning. Morning. Kuya Doming, good morning po Kuya Doming. Ayan na. Graba. Buhangin din, naghihingalo na. Ayan, isa yan sa papa-order natin. Okay, para minimalist lang ang dating dito sa loob at wala tayong makikitang mga poste na nakausli. Ang kukunin lang namin dito sa buhos namin is yung gitna. Yan, dito sa gitna. Tapos yung matitira, plastering na lang. Yan, nile-layout na po nila Kuya Chris at saka ni Kuya Boy yung asintada natin dito. Tapos yung sa likod, wala na tayong magiging problema dyan kasi nakasabay naman po tayo sa perimeter natin. Yung plano, yung skwala, yung pulog, ayos naman. So pagdating dito, masinsin na lang yung mga bakal, yung stirrup. Kasi magpo-form na sila ng ano dyan, ng biga. Medyo malaki-laki din to. Tingnan nyo yung poste namin, tuwid na tuwid. Yan. Ang hiling lang namin is wag uulan. Yun lang. Pero dito banda sa first level, D5. Yan, D5 yung hollow blocks natin. Pagdating na po sa taas, kapag nabuhusan na at tinuloy yung asintada, yung D4 na lang. Marami-raming hollow blocks syempre at saka marami-rami rin yung mga hollow blocks na mga gamit dito syempre. Dito sa project natin. Yan, sakto. Break time. Yan si Carol. Break time muna. Yeah, kuha na. Yan, wala na rin yata yung paubos na to. Mas bilis maubos ang buhangin pag umpisa, lalo na sa asintada. Medyo mabagal na kapag kapalitada kasi binibistay na. Straight na po yan. Apa, straight na po siya. Break time muna, okay Doming. Mahirap din kasi kapag yung mga poste makikita natin nakausli siya sa loob, gawa ng apektado din yung kisame, yung floor tiles, ang daming apektado. Tapos yung cabinet, kaya maganda minimalist tayo sa loob, na yung squareness, ang resulta kita natin. Tapos adjust na lang tayo sa labas. So bahagyang malalaki talaga ang mga poste ni architect dito, kaya sinunod natin. Then nagdagdag pa nga ako ng isa dun para sigurado. Tapos dito banda, ayan, nagdagdag pa ako ng isang tie beam para naka-interlock siya. Yan, babalik tayo rito mamayang hapon para makapagbigay pa ng update. Ayan yung natin, asintada, medyo pakorbada pagdating dito. Yan, may mga gagawin pa po kami rito after ng asintada para mas mapatibay namin yung dalawang poste para doon sa folded gate. Abangan natin. Hindi. Sa niya na yan. Pala? O sige, palitan mo. Hanap ka ng ano. Hindi, ano lang naman, ngayong araw lang naman eh. Buko sa ano. Ayan ah. Hindi, ngayong araw lang yan. Ibabalik ko to sa Lunes. Sa Lunes, gagamitin nyo na to dito. Magdadakot ng basura rin eh. Meron dito yan? Kasi lupa. Eh di maganda, floringan muna natin yan. No?
Sa loob, ayun, pag napluringan nyo sa loob. Ayun. Okay. Makakarawas another day and another house improvement para dito sa Riego de Dios. Ngayon nga po pala ay araw ng March 31. Ayan, araw po ng Lunes. Okay, pagpapatuloy po natin yung pagbibigay ng update dito sa Riego de Dios project natin na matatagpuan po dito sa Paradahan. Yan, 42 square meter floor area and nasa 162 yung lot area. Bali sa content vlog po natin ngayon ay ipapakita ko or isi-share ko yung mga nagastos na sa lahat ng materyales since nag-umpisa tayo sa pagbibuild ng structural. So sa structural kasama na po dun yung mga bakal, hollow blocks, graba, simento, buhangin. Meron din tayong alambre, pako, coconut lumbers, pinolik boards, yung mga laso natin ng anay, and etc. na regarding po sa structural. Syempre kasama dyan yung plumbing. Pero yung sa electrical, pwede naman po kahit papano mahuli dahil hindi pa naman kami nagbubuhos pa ng flooring at saka hindi pa kami nagbubuhos ng slab at saka ng ibang mga poste pa na pwedeng paglagyan pa ng ating mga electrical kagaya ng pailaw. So ito mga karawas, pupunta na tayo sa site dito sa Riego de Dios. Dala natin tong owner type Jeep. Meron pa tayong mga konting bibili ngayon para sa mga sanitary line and water line. So let's go. Tara. Yeah. Nandito na po tayo sa Riego de Dios subdivision. Yan, i-share ko lang. Medyo maluwag ang pagtatrabaho namin dito. Halos walang masyadong hassle. Hindi kagaya sa mga project namin sa Lumina, sa Metroville, sa Anyana at sa ibang part pa ng subdivision dito. Medyo hassle kasi dito enough na meron tayong construction bond permit, tapos kompleto tayo sa mga ID, sa mga tao. Enough na po yun para maglabas-pasok tayo rito. Tapos yung materyales halos wala na siyang gate pass. Yun ang kagandahan dito. So tawag na lang po tayo ng tawag sa mga hardware store at sa mga ibang contact natin sa supplier para mag-deliver dito. Okay, nandito na po tayo. Ayan. Time check po mga karos, nasa 10:30 na po ng umaga. Ngayong araw po kasi March 31, araw ng Lunes. Ngayon na po natin na inaasikaso ang lahat para sa project po natin sa Anyana. Bali, pa-turnover na po kasi yun. Ito na yung sakop ng ating perimeter. Ayan. Tapos nung huling vlog natin dito, bali nag-day off nga po pala kami rito ng araw po ng linggo kahapon. So day off tayo. Hindi po kami gumagawa dito tuwing linggo. Respeto na rin po sa mga nakatira at nagpapahinga. So sa malaking subdivision kasi sa Lumina, nakakagawa tayo doon kasi lahat ng tao doon busy kahit linggo. Kaya okay lang na medyo nag-iingay tayo doon. Marvin, good morning! Good morning! Yan gamit na gamit yung wheelbarrow. Bala ko pang bumili ng isa nito pero titingnan muna natin para swak lang yung budget natin. So syempre nagma-maximize lang tayo ng mga binibili natin para sa development kasi baka naman mas sumobra. Pero kung kailangan bumili, bibili tayo. Hollow block, CHB. Yung CHB namin para nag-ano yan, 2, 4, 6, 7, 8, 9 kasama na yung baon. Bali siyam na patong po to. Kasama na yung baon. May baon tayo rito ng more than 5 kasama doon sa natural ground level. Tapos 3 layer na lang yung hollow blocks natin. Simula naman doon sa ground level dito sa loob. Yan. Mamaya i-share ko sa inyo lahat-lahat ng mga materyales simula sa maliit hanggang sa mga malalaki na pang structural. I-share namin sa inyo kung nakakamagkano na tayo rito sa 162 square meter lot area. Kuya Roel, good morning po Kuya Roel. Yeah, good morning. Ayan yung buhangin natin. Yan na lang. Magpapadeliver tayo, graba. Kailangan yan. Kailangan ng graba rito. Yan na lang din. Kuya Chris, good morning. Good morning, sir. Good morning. Advance sila Kuya Chris. Nauna yung biga, no? So, abot naman no? Abot naman kasi. Abot. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Si Adonis, good morning. Good morning. Tsaka si Rusty. Good morning. Good morning. Ako ba yun to? Mapapansin nyo, meron na kaming mga sanitary material dito. Yan, paunang binili na nila to.
Diyan pwedeng makakuha ko yung ano. Plano? Hindi, yung mga pinamili pala muna. Yan, mga... Kasi kaninang umaga nasa Anyana tayo. Sa kanila ko na lang po pinagutos yung pagbili ng materyales. Yan. Yan, resibo. Kulang pa yung mga binili. Sige, bibiling ko na ngayon. So binigyan ko sila kanina ng 3K. Naka 2,940 po sila. Pero kulang pa. According to sa mga listahan. Yung sukle. Tricycle yan. 390 ako baga bayad na yun doon. Sige, walang problema. So, yung mga nakikita natin na to, 2,940. Ito yun na dyan. Ito yun, kasama yung solvent. Tsaka yan, yung mga yan. Tsaka yung nandun sa, meron pa ba sa loob? Ay, sa labas? Meron pa rin. Uwi mo na doon. Pa-checkan niya yung ano. Bibiling ko na ngayon, pa-checkan yung mga nabili mo. Yung mga nabili mo lang, checkan mo. Yan na. Tapos, ito pa. Ayan. So, ngayon, dala ko naman si Honor Type Jeep. Bibiling ko yung mga kulang pa from sanitary. Si ano nga pala ang master plumber natin, si Adonis, kaya nandito siya ngayon. Yan, pagka kinakailangan sa mga plumber, yan na kailangan nandito siya. Tapos sa second floor, abangan na po namin yan kasi yung toilet and bathroom dito sa baba, yan hulog niya. Bali katapatan niya po yun. Bali kahilera niya po yun sa taas. Yan yung pinaka TNB. Yan, nagbabawas pa po sila ng lupa dahil yung toilet and bathroom natin sa baba dito sa first floor kailangan medyo nakadrop. Binabawasan na po nila yan. Sa plano ba nandito yung toilet and bathroom na? Katutok niya lang pala sa taas. Hindi na ho tayo masyadong mahihirapan o hindi na magiging madugo yung sa plano. Tapos itong mga sanitary pipeline, nakaano po siya, nakabaon naman po sa mga CHB. Tapos yung malalaki yung tubo sa baba, pang ilalim to. Yan, pang ilalim naman po to. Sintada. Nasa hulog ba yan, kuya? Nasa hulog. Baka mahulugan ka niya, no? Mahulog yung Baka mahulog yan. mahulog yung magplasterin. Oo. So, meron pa ho kaming konting tinira sa poste. Kasabay niya ng palitada. Okay na, Ras. Dito sa listahan nila Master Jojo, meron tayong hindi nabili dito, yung mga reducer para sa PPR. Ito kasing unit na to, ang abang nito ay PPR sa waterline. Mas maganda na rin po yun kasi matibay po yung PPR. So yung reducer lang at saka male and female adapter, bibili na lang po natin sa labas. Tapos ito, pinabiling natin sila kanina ng materyales kasi habang wala po tayo, at least may magagamit na sila. Yung tungkol nga po pala dito sa tubig, kasi pumasok po sa perimeter nitong unit itong tubig. Ayan o. Kami na po ang mag-a-adjust po nito. Yan. Yan kami na mag-a-adjust nito. So nag-request na lang sa amin si client na kami na lang daw yung gagalaw, hindi na yung nag-install nito. Bali saka na lang po natin bibilin yung mga materyales niya kung kinakailangan ng bakuran po itong area na to. Ayan, may mga panambak na naman po kami. So update nga doon sa panambak, labing siyam or 19 na truck tayo kasi yung pagbabawas pa ng lupa. So doon sa inaapakan nila Kuya Chris at saka ni Kuya Ruel, hindi ko pa alam kung siguro po baka mabawasan pa po yun kasi hindi pa naman po kami nagpipinish sa floor line dito. Ngayong umaga, ito po muna yung update. Mamaya magbabayad na po tayo ng mga sumunod pang mga materyales na pinadeliver namin dito. Ito yun, yung mga bakal 16, 12, and 10mm. Tapos may paparating tayo na hollow blocks na sa 140 na 43, D5. So kasama na po yan dyan. Kung magkulang mga onting-onti na lang idadagdag. Tapos dito naman sa buhangin, ubusin na lang to.
doon na tayo magpapadrop sa susunod na delivery. Tapos itong graba, padadagdagan na po natin kasi sa mga susunod na araw baka mabitin kung ito lang. So papopondahan na po kagad natin kahit isang truck lang. Doon pala nila nilipat yung ano, yung blue sheet. Yan. Yan, tapos inuumpisa na ni Rusty na sinsilin po tong lumang structure. Yan, para lumabas po yung mga bakal. Diyan po natin pakakapitin yung mga biga. Yan. Mapapansin nyo lang dito, hindi na natin tinapos yung CHB rito. Bali, meron pong lintel beam na gagawin kami rito. Additional extra bar. Yan, extra bar na nakakapit po rito sa isang poste papunta po ron sa pinaka magiging installation ng ating folded gate. So ang ano natin doon, ang diskarte po natin doon para lumakas po ang poste natin dito, para lumakas po siya. So maglalagay kami extra bar papunta po doon, then buhos na lintel beam para ito po ay lumakas kasi bubuhat po ng mabigat to. Ganun din po yung gagawin namin dito. Pag naasintadahan namin, hanggang dito na lang po yung asintada kasi another na extra bar tayo or rebar para sa lintel beam para malakas-lakas po ito. Actually matibay na po yan yung gawa namin kasi dadagdagan pa namin ng bakal to. Pero para sigurado kapag naglagay na po tayo ng gate kasi medyo malaki-laki yung gate niya, masigurado yan, mas malakas yung poste. Ito mga karawas, ito lang po muna yung update natin dito. Yan, may mga deliver tayo rito mamaya. Tapos share namin sa inyo yung mga materials na nagagastos natin dito, pero hindi pa nakikita yung development nun kasi may mga pondo tayo rito gaya ng bakal, hindi pa nakakabit yan. Yung mga hollow blocks naman hindi pa nagagamit para sa sintada. Tapos yung mga another na D5 na hollow blocks, yung kulang pa po dyan, paikot. So ito na lang yung hindi na sintadahan dito. Yan, nakafocus muna tayo dun sa extension. Yan, dyan muna tayo kasi dyan kailangan ng marami-raming manpower. Alright, tara. Ayan mga karawas, nandito na po tayo sa bahay. So itong vlog natin, dahil i-reveal ko po sa inyo or bibigyan ko po kayo ng idea, i-share po namin kung nakakamagkano na tayo sa mga materyales, included na yung hakot pa ng box simula po nung inumpisahan natin yung project natin dito sa Riego. So dito sa Riego de Dios, yung unang week ng March, so first week and second week ng March, ang ginawa lang po rito is excavation. Ang naging gastos po natin doon sa hakot pa ng box is nasa halos sa 38k din po yun. So medyo malaki-laki rin po yung hakot pa ng box, nasa 19 truck ng hakot pa ng box. Tapos simula po ng March 19, nag-umpisa tayong bumili ng materyales hanggang March 28. Ayan, March 28. So lahat po ng materyales natin ay inabot po ng 176,325 sa pagitan po ng March 19 to March 28. Syempre mga Karawhouse, yung project natin sa Riego, patuloy lang po yung pagpe-purchase weekly ng mga materyales na kakailanganin natin doon sa project hanggang sa mabuo po natin. Bali mga Karawhouse, maraming salamat nga po pala sa pagsama dito sa project natin sa Riego. So walang sawa niyo po suporta dito po sa aming channel. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Yan ang breakdown. So sa hakot pa ng back, first week hanggang second week. Tapos yung breakdown ng materials. Yan. 176,325. So ito po yun. Yan, dami din. Tapos ito nakatupi, ito yung sa Thermitrek. Yung binili po natin na lason para sa anay. Bali, 3 bote po yun. Alright.